Hello again, WCC students. Yes, I'm your Ate Jamie, Coach Jamie Santiago Manuel. Again, I'm so happy sa feedback ng mga narinig ko from you guys from our last seminar, no? Pinag-usapan naman natin yung love, ayan, and yung God-honoring love. And I believe na may ginawa talaga si Lord sa puso ninyo. And we are all encouraged not to wait, at talagang i-preserve ang ating mga sarili for the right person at the right time. Ayan, heart react naman dyan. O sabihin mo sa katabi mo, di ba? Good job ka doon. Ayan. And of course, pero this afternoon, this evening, no, medyo lalalim tayo. Medyo onting lalalim tayo, no, ng pag-uusapan. So, ayan. I have a question muna, no. Naranasan mo na ba yung pakiramdam na bigla na lang paggising mo isang umaga, eh ayaw mo na? O wala ka ng gana sa lahat? Na bigla ka na lang nakalimot sa lahat ng mga magagandang nangyari sa'yo, magandang ginawa ng tao sa'yo, di ba, magandang ginawa ng Diyos sa'yo, at bigla mo na lang sinabing, I've done enough, ayoko na, pagod na ako, gusto ko nang matapos lahat ng ito. You know what? Kung naranasan mo yan, I want you to know na hindi ka nag-iisa. Dahil naranasan din yan ng pag-uusapan nating bida ngayon. Are you all excited? Ayan. I know you're all excited, kaya naman you can get your notebooks, you can get your pens para maisulat natin ito, ma-take down notes natin, at sa panahon na kailangan natin ito, ma-apply natin. Ayan. Alam mo ba na meron din sa Bible na nakaranas ng depression? Yes. Alamin natin ano ang ginawa niya para maka-escape dito. So, this very moment, pag-usapan natin, let's talk about depression. Bigyan ko lang kayo muna ng maikling background, no? Kasi pag-uusapan natin ngayon is this man named Elijah. This is Elijah in the Bible. Meron ba dito pangalan Elijah? Taas ang kamay. Hello, Elijah. Okay, bigyan ko muna kayo ng very quick background, no? Para maunawaan natin bakit na-depress si Elijah. Anong rason bakit na-depress si Elijah? Okay, at paano siya naka-escape sa depression na ito? Before kasi nung time ni Elijah, okay, the kingdom of Israel was divided into two. So, na-divide siya sa dalawa. Ito daw yung south and north. Okay? Pero dito muna tayo sa northern kingdom. Okay? Kasi, sa northern kingdom, from bad king to bad king, okay, nagkaroon sila ng maraming masasamang hari na nag-lead sa kanila. Okay? Hanggang sa umabot na nga dito sa king na ito na sa nakikita natin, na si King Ahab. Ayan. This is King Ahab. Kita nyo ba yung arrow ko? Ayan. This is King Ahab. Okay. Di lang yun. Meron pa itong partner in crime. Ayan. Kita natin yung babae dito. At ito ang kanyang asawa na pangalan ay Jezebel. So unfortunately, hindi siya mabait na asawa, no? She was a high priestess. Okay, na ang Diyos-Diyosan ay si Baal. Ayan, nakita natin. No, ito si Baal. Okay, since love ni King, okay, Ahab, itong si Jezebel, he started to follow her ways, which made things even complicated, okay, in Israel. Okay, so in-encourage ni King Jezebel na mag-worship sa other gods. Itong si King Ahab, and of course, gusto rin niya na mangyari ito sa buong Israel. Makikita yan in 1 Kings chapter 17. Now, dito na pumasok ang ating bida na si Elijah. No? So, sabi niya in verse 17, no? Galing siya sa Tishba in Gilead, and bigla na lang sinabi niya kay Ahab, no? As surely as the Lord, the God of Israel lives. Ayan na, nakaganyan pa siya. No? Sabi niya, the God I serve, there will be no rain during the few years until I give the word.
Bakit kaya niya 'to sinabi? Basta ang goal is para mapakita kung sino ang totoong Diyos nung time nila. Okay? So fast forward tayo sa verse 18. So yun na nga, yung offer ng mga false prophets, okay, ito na. So nagkaroon ngayon ng, isipin natin parang contest. Okay? Contest ng prophet ng true God. Prophet kasi, ano ba ibig sabihin ng prophet? Ang prophet is the one who utters, divinely inspired revelations. At ito yung mga tao na kaya nilang sabihin kung ano yung pwede mangyari in the future. And of course, magagawa lang nila ito kasi they are empowered by God. So, yun yung mga prophets, no? So, nagkaroon ng contest, o parang showdown ito, no? Sa prophet of the Lord, which is si Elijah, at yung prophet ni Baal, yun na nga, ito, mga prophets ni Baal, no, na naglilingkod nga at tagasunod ni Baal. Okay, ito yung mga kakampi ni Jezebel at ni King Ahab. So, nangyari, yung offer ng mga false prophet, walang nangyari. So, ang gagawin natin is ito, ha? Okay, mag-offer tayo ng bull. Okay, kay Baal. Okay, so ito yung contest na in-offer ni Elijah. Okay, kung sino ang unang magpapababa ng apoy para yung bull ay maging birth offering sa kanya. Ayun. Sila ay siya ang true God. So just imagine, ang complicated, di ba? Parang, complicated naman yung challenge. Pero yun ang nangyari. No? So, what happened? Around 450 prophets of Baal. Lahat na ginawa nila, no? Lahat na ng efforts ginawa nila, pero wala pa ring fire from heaven ang nangyari. Pero nung si Elijah na yung nag-pray, asking God, Father, let that fire come down. Right then and then, pagka-pray ni Elijah, biglang boom, bumaba yung fire na galing sa langit. So dito, napatunayan na what? Na totoo yung Diyos, no, na sineserve at what? At pinaglilingkuran ni Elijah. So nung nalaman to ni Jezebel, nagalit siya kay Elijah. Okay? At umabot pa sa point na pinagtangkaan niya. Sabi niya kay Elijah, Elijah, hindi ka nasisikatan ng araw. Papatayin kita. Umanda ka sa akin. Alam nyo, akala natin, for some reasons, nako, grabe ginawa, 'di ba, ni Elijah, grabe yung miracle na nangyari. Isipin mo, bumaba yung fire from heaven. Instead na matuwa, talagang mag-rejoice si Elijah, the next days, nakakagulat, na-depress siya, nalungkot siya, natakot siya sa threat ni Jezebel. Siyempre, ikaw ba naman takutin ka ng hari, takutin ka ng pinaka-head ng bansa, normal, no, na matakot ka. Normal na ma-feel yun ni Elijah. Are you here? Andito pa ba kayo? No, so what happened next? Diba? Again, in the case of Elijah, hindi po ganun ang nangyari. He began to what? He began to fall into this time of depression. Totoo ba? After victory, Elijah, saka ka pa na-depress? Sabi nila, pag nag-serve ka kay God, favor na sa'yo, masaya lang, puro blessings lang, pero hindi. Challenging. Ang dapat din po nating malaman, meron ding testing, diba? At shaking na pwedeng i-allow ng Panginoon sa atin para matuto tayo, para samahan niya tayo, para makita natin na hindi natin kaya ng tayo lang. Kakayanin natin pagkasama natin ang Panginoon. So, ayun na, nagtago na si Elijah, pumunta siya sa malayong lugar, diba? Takot na takot siya. And dito na siya in-encounter ng Diyos. Okay, so, anong matututunan natin, no, sa life ni Elijah? Ano ang pwede nating gawin pag dumating ang depression sa buhay natin? Okay, so pag-usapan natin, when depression strikes, first is this: do not isolate.
Sabi sa 1 Kings 19:3 to 4, Elijah was afraid and fled for his life. Ayun na, nagtago na, umalis na. And he went to Beersheba, dito siya pumunta, a town in Judah. So malayong lugar ito. And he left his servant there. Grabe, no? At iniwan niya daw yung servant niya doon. Bakit ganun? Kakatapos lang ng showdown niya sa mga prophets of Baal, pinakitaan siya ng miracle ni Lord. Ang ganda ng nangyayari, pero sa isang nakakatakot na message lang, nakalimutan niyang champion siya. Are you here? Diba? Ang ginawa ni Elijah sa servant niya, dito ka lang ha, wag mo kong sasamahan. Minsan 'di ba ganyan tayo, ganun tayo. Teacher, ate, kuya, best friend, pa, pastor, dito ka lang hayaan mo muna ako. Huwag mo akong sasamahan. Well, pwede namang magkaroon ng me time, 'di ba? Pero huwag kang magtatagal diyan. Baka lumubog ka at mapagod ka. Don't push people away in time of depression, 'di ba? Magpatulong kasi matutulungan ka. Naalala ko nga 'no, sabi ng isang pastor, sabi niya do'n, sabi niya, "The enemy wants an isolated person." Gusto ng kalaban, 'di ba? I-isolate mo yung sarili mo. Pero gusto ni Lord, 'di ba, solitude. Ito yung time na what? Puwede kang what? Lumapit sa Panginoon. I remember sa Discovery Channel, sa Animal Kingdom kung mapapanood ninyo, 'pag ang mga beast nag-aabang ng kakainin yan, kadalasan hindi yan susugod 'pag buo ang flock. May distraction yan. Para mag-create ng confusion, then may isang mawawala sa pack of flock. Paglakas o pagkatakas, yun na. O pagkalas, yun na. Pulutan ka. Ikaw ang target. 'Di ba? Kakainin ka na. Now listen up. Dito na papasok ang lies, ang confusion from the enemy. So anong lesson natin? 'Di ba? Ano pwedeng makuha nating learnings dito? Wag sa depression mo, WCC students, wag na wag maghanap ng taguan, kundi ng kanlungan. Wag mong ilalayo ang sarili mo dahil susunod diyan ay takot. Do not isolate then run from God. Instead, isolate yourself then come to God. Lumapit sa Diyos at isurrender mo yung takot mo. Remember, when you feel alone, that is the time that you are with God. Diba? Pag mag-isa ka, kasi doon mo pwedeng maranasan ng Panginoon. So don't run from God. Instead, run to God. Huwag kang lumayo sa Diyos. Diba? Huwag kang lumayo sa Panginoon. Pag feel mo, depressed ka na, dun ka mas lumapit sa Diyos. Alright? So when depression strikes, ano yung una? Balikan natin. Una, do not isolate. Second, when depression strikes, rest. In 1 Kings 19:5, sabi niya doon, then he lay down and slept under the broom tree, but as he was sleeping, an angel touched him and told him, sabi ng angel, get up and eat. Sabi mo nga sa katabi mo, get up and eat. Diba? He looked around and there, beside his head, sa ulo na niya, was some bread baked on hot stones and a jar of water. Isipin mo, mainit-init pa. So he ate and drank and lay down again. Wow. Alam nyo, after the battle, ang ginawa ni Elijah, tumakbo, tumakas, pumunta sa malayo. Malayong malayo, kaya siya napagod. At ang dami nang nangyari doon, no? Hindi na malamang balance ang blood flow niya. Sipin mo, after a miracle, binantaan ka, natakot ka, nagtago ka,
So malamang hindi na balance ang blood flow sa brain niya. Kaya yung chemical sa brain, puro negative na ang nare-release at nagre-result na ito ng depression. You know, WCC students, remember this. No? Sabi niya dito, after a great work, you can rest. Again, after a great work, you can rest. But remember, rest doesn't mean stop. It only means recharging for another great work ahead. You know what? Ako nararamdaman ko rin to, no, katulad mo. For sure, nararamdaman mo rin to na napapagod ka din kasi tao ka lang. Ako naalala ko nung college din ako, grabe, sunod-sunod yung projects, yung exams, yung thesis, ano pa, yung responsibility mo pa bilang anak, bilang kaibigan, bilang ano pa, bilang estudyante. Ako ngayon, I am in the business na ang dami natin dapat gawin para mabuhay, 'di ba? Para mabayaran yung bills natin. You're playing different hats, no? And masasabi talaga natin na nakakapagod. Nakakapagod ang buhay. 'Di ba? Pag maging estudyante, nakakapagod. Pag nagtrabaho ka, akala mo mapapahinga ka na, hindi, mapapagod ka pa rin. Akala mo 'pag tumigil ka sa trabaho mo hindi ka na mapapagod, hindi, mapapagod ka pa rin sa bahay kasi bakit ang dami mong dapat gawin. Akala mo mapapahinga ka na 'pag nag-asawa ka, hindi, kasi marami ka pang responsibilidad. Nakakapagod talaga mabuhay, 'di ba? Nakakapagod. Yes, sometimes it is tiring, normal 'yan. I feel you, normal 'yan. Kaya nga, every after a great work, sabi doon, you rest, recharge, and then, sabak ulit. Huwag hihinto, magpahinga lang, tapos sabak ulit. Maraming rason para mapagod, totoo yan, pero mas maraming rason para magpatuloy. Again, maraming rason para 'di ba, maraming rason para magpatuloy. Kaya kapit ka lang. Kaya rest ka lang. Nakakapagod, pero pwedeng magpahinga. You know what? WCC students, sometimes what we need to do is rest. May Sabbath ka pa ba? May pahinga ka pa ba? 'Di ba? May rest day ka pa ba? O sa pahinga ninyo, walang tigil pa rin ang kakasilip ninyo sa social media, kaya di ka napapahinga. Take a time to break from social media. Take a rest and come to Jesus. Not on social media, not on YouTube, hindi sa jowa. Come to God and experience rest. And believe me, He will recharge you. Anong ginawa kay Elijah? Nung pinagpahinga siya, may angel, 'di ba? Ta's nilagyan pa siya ng pagkain sa ulunan, kaya paggising niyang ganyan, may mainit ng sabaw o pagkain sa ulunan niya. Ta's may tubig pa, fresh na fresh. So, sinasabi ni Lord sa atin, "Anak, 'pag depress, pahinga, rest." 'Di ba? 'Wag matakot, kasi bakit? Kailangan mo magpahinga. Kailangan mo mag-rest. Pero of course, 'wag din naman matagal. Anong lesson? Ang concept ng rest ay mag-pause, mag-recharge, at mag-appreciate ng gawa at gagawin ni Lord. Too much rest won't hurt you, but too much work will hurt you. Sa totoong pahinga ka, hihipuin ng anghel at dito ka babangon muli. Ang ganda ng nangyari kay Elijah mismo. 'Di ba? Sinent ng Panginoon yung angel, diba, to comfort him and to give him food to eat. So please do not isolate yourself when depression strikes. And second, 'di ba, rest. Magpahinga. Kaya baka ka na-depress kasi hindi ka na nagpapahinga. Yung puso at isip mo hindi na
magpapahinga. Rest, Lord, binibigay ko na 'tong mga worries ko sa'yo. Itong mga tumatakbo sa isip ko, sa'yo na 'to, Lord. Di ko 'to kakayanin kaya binibigay ko sa'yo. Wag mo nang isipin, ibigay mo sa Diyos. So after that, when depression strikes, number 3, get up! Get up! Sabi in verse 5, but as he was sleeping, ito ginawa kay Elijah, an angel touched him and told him, get up and eat. Diba? Then the angel of the Lord, again, sinabi ulit, came again. Bumalik ulit, pumunta ulit sa kanya and touched him and said, get up and eat some more. Ba, more pa? Or the journey ahead will be too much for you. Get up! Get up! Diba? 2 times in the verse nakita natin, in verse 5 and 7, an angel appeared to Elijah at inalagaan siya. Sarap naman na may nag-aalaga pag depressed ka. Ang sarap naman na may nag-aalaga sa'yo. Diba? 2 times din sinabi dito ng angel yung words na get up. Sabi mo nga, get up. Sabi mo sa sarili mo, get up! Sa lahat ng ginawa ng Diyos sa buhay ni Elijah, the provision and the protection, the raven that fed him, yung water sa brook, yung patay binuhay, yung fire from heaven, ang daming miracles na ginawa ng Panginoon sa buhay niya. Ang dami magagandang bagay na ginawa ang Diyos sa'yo. Ang tindi kaya lahat ng nangyari. Di ba? Kaya mapapagod ka talaga. Kasi tao ka lang. Kaya magpahinga. And once you have enough rest, get up. Eat. Bumangon ka. Magpalakas ka. Literal, kumain ka. Sabi nga ni Doc June Ardina, no, ang isa sa mga puso, professional counselor natin, sabi niya, one of the reasons for depression is pagiging unhealthy. Wow. So here's the question, students. Do you still eat proper food that can give your body proper nutrients? Eh, baka di ka na kumakain on time. Baka puro chichirya ka na lang or fast food. Kaya hindi na nag-run ng maayos yung system mo. The question is, do you still exercise? Hindi, payat naman ako. Pero kailangan mo pa rin. Naaarawan ka pa ba? Ako, I really love seeing the sun in the morning. And even the sunset, parati kong nilulook forward yung araw, binubuksan ko yung kurtina, gusto ko maaliwalas yung bahay. Pag nakita ko yung araw, lalo na pag patapos na yung office, I really seize it. Ang sarap-sarap tignan ng araw. Kailangan naaarawan pa rin tayo. Ito pa, do you still have enough sleep? Natutulog ka pa ba on time? 8 hours pa ba yung tulog? We have to be healthy. Kaya grabe po yung story na ito. Alam ni Lord ang need ni Elijah. At lalong alam ni Lord yung need mo. Diba? Pinagpahinga siya at pinakain ng masustansya. Hindi KJ si Lord. Pag alam niyang nalulungkot ka at KJ at depressed ka, ay anak, wag kang ganyan. Hindi pwede yan. Hindi. Pero what inalagaan ni Lord si Elijah. And same with you. Kung nararanasan mo yung katulad ng nararanasan ni Elijah, believe me, gusto kang alagaan ni Lord. Gusto kanyang pagpahingain at pakainin. Pero after nun, tutulungan ka rin niyang makabangon. It's time to get up and do what God has prepared you to do. You know what? God still has a great journey prepared ahead of you, students. And we need to get up to experience it. God has something more for us, and we can only experience that if we decide to get up. So ano ang solusyon ni God sa depression ni Elijah? God sent an angel to Elijah. Ngayon, kung mapapansin natin, hindi ni-rebuke or pinagalitan ni Lord si Elijah. Ikaw kasi, ganito ka kasi, pasaway ka kasi. Hindi. Hindi sinabi ni Lord yun. Pero sinabi niya lang, depressed ka anak, pagod ka, malungkot ka, halika, bumangon ka dyan, kumain ka, magpalakas ka. And I believe this is not just an ordinary event sa life ni Elijah. I believe at the same bread na binigay ng angel kay Elijah ay same bread na binigay sa kanya ng widow that he met
no? Somewhere in 1 Kings chapter 17, verse 7 to 6. Now, after this whole event of rest kay Elijah, dito na kinausap siya ni Lord. O anak, sabi ni Lord sa kanya, o anak, nakapagpahinga ka na? Nakalma mo na yung sarili mo? Kalma. Di ba? Elijah, kalma. Halika anak, usap tayo. Paano nga ba, 'di ba, rumesbak ang Diyos sa depression ni Elijah? Alam niyo ang response ng Diyos sa depression ni Elijah, ito ang kanilang pag-uusap. Makinig mabuti. In 1 Kings 19:10 to 13, sabi niya doon, Elijah told God that he's the only one left serving him. 'Di ba? Siya na lang daw yung natitirang prophet ng Panginoon. Nagulat si Elijah nung nag-usap na sila ng Panginoon. Sabi niya doon, and God showed Elijah a windstorm, an earthquake, and a fire on a mountain, but God wasn't in any of them. Instead, God spoke to Elijah in a gentle whisper. Saan kinausap ni Lord si Elijah? Hindi sa storm, sa earthquake, hindi yung kikilabutan ka, o kaya tataas yung balayibo mo, hindi. Kinausap ni Lord si Elijah with a gentle whisper. God then told Elijah to go back. Diba? And there, pag nakita niya, sabi niya, anak, hindi ka lang nag-iisang prophet. There are still 7,000 people in Israel who are still loyal to God. So that's a surprise. Akala ni Elijah, siya na lang ang nag-iisang prophet who serves God. Tapos ipapapatay pa siya. No. Minsan, diba, akala talaga natin. Akala natin wala. Wala. Pero meron. Di ba? Akala mo lang wala, pero may ginagawa si Lord sa life mo. Akala mo lang walang nagmamahal sa'yo, pero maraming nagmamahal sa'yo. Di ba? Akala mo lang na walang pakialam sa'yo, pero ang totoo niyan, they care for you, kaya gusto ka nilang ingatan. Anong lesson natin? Let me share this. Anong lesson natin? Pagkatapos magpahinga, tumayo. Ang pagtayo ay ang best antidote mula sa depression, takot, at kalungkutan. Di ka patatayuin para lumusob sa kalaban, pero papatayuin ka upang pakainin, palakasin, at i-restore. So believe me, hindi ka papatayin, pero papatayuin. WCC students, this is your time to get up. Bumangon ka na sa depression mo. Bumangon ka na sa kalungkutan mo. Bumangon ka na sa takot mo. Bangon! Because God is with you. Hindi ka nag-iisa. He is just there in a gentle whisper. Na minsan, kaya gusto ni Lord na maging mag-isa muna tayo para magkaroon siya ng gentle whisper at mapakinggan natin siya. So this is the perfect time, no? It's not an accident na meron tayong ganitong mga seminar and may mga ganito tayong videos kung saan we are learning about love, we are learning about depression, and I believe that it's not an accident. The Lord wants to restore you, and the Lord wants you to get up, literally. Don't isolate yourself. Rest. Kasi ngayon, gustong tuldukan ng Panginoon ang depression mo. So why not today? No? Do not isolate. Rest. Get up. And what? Lastly, go in the presence of God. Go out and stand before me on the mountain. And after the earthquake came a fire, but the Lord was not in the fire. After the fire came a gentle whisper. Kailangan mo lang ay ang presence ni Lord. Sa depression mo, sakit na nararamdaman mo, diba, feeling mo wala ng pag-asa, gusto mo na lang matapos lahat. No. Go, diba, not in isolation, but go only in the presence of God. Listen up. Maybe some of you, before you attend this online, this class, diba, you are feeling depressed. You are
at the edge of your life and you feel like cutting everything. Ayaw mo na, pagod ka na, gusto mo nang tapusin ang lahat. At here comes hope. Here comes Elijah's story, giving us hope. Diba? There's hope, students. There's a light. Hold on to the light, and that is Jesus. Hindi na lang ikaw ang natitirang prophet, sabi ni Lord kay Elijah. Diba? Hindi lang ikaw natitirang naniniwala sa akin. Marami pa ka pang kasama. And it's like the Lord is also telling us, anak, hindi ka nag-iisa. Marami ka pang kasama. May kasama ka pa. Marami pang nagmamahal sa'yo. Marami ka pang backup. That's why, open your eyes. Go to God. Because He is the solution to your depression. Turn your depression into salvation. And I want you to know that the Lord will rescue you. And He is actually rescuing you right now. If some of you, you feel like you are at the edge of your life, you wanna cut everything down, gusto mo na lang tapusin lahat, sabihin mo, Lord, tapos na, wala naman na akong pag-asa. Feeling mo, wala nang mangyayari sa buhay mo. But the Lord is just telling you, anak, those are lies. And I have a great plan for you. God loves you so much, and He wants you to have a purposeful, great life. Not just in heaven, but here on earth. Now, here's the question. Paano kaya kung isang araw, 'di ba, kung iniisip mo ngayon tapusin yung buhay mo, paano kaya kung isang araw, 'di ba, 'pag nakita mo, pinakita ni Lord sa'yo lahat ng pwedeng mangyari in the future. Na may maganda ka palang mapapangasawa, magkakaroon ka pala ng magagandang mga anak, magkakaroon ka pala ng magandang future, 'di ba? Na ito pala yung magiging trabaho mo, ito pala yung magiging future mo. Tapos now you are at the edge of your life na gusto mo na lang tapusin. Believe me, 'di ba? Yung nararamdaman mo ngayong lungkot is not forever. It's just temporary. Yung nararamdaman mong pain ngayon, it is just temporary. Matatapos din siya at hindi siya magtatagal. And so put all your care to God. Put all your depression to God. Lord, I'm offering this feeling to you, this situation to you. At Lord, pagod na ako. Lord, help me rest. Lord God, but not forever. Yung rest na kailangan mo lang for this moment, for this season. Do not isolate yourself. Rest, get up, and go in the presence of God. The Lord is healing you from all depression. Close your eyes. I want you to know that the Lord is healing you from all depression. Pinapagaling ka niya. If you need a professional help, go ahead. Huwag mo kang mahiya na kailangan mo ng professional help. And then lastly, pero pinaka-importante, connect to a mentor, to a coach, to a church that can help you heal and deal that issue. Lord, I pray for someone right now who's watching this video. Lord, tulungan mo siya, i-rescue mo siya, Lord God, from any depression. Lord, ilayo mo kami sa isolation. But all the more, Lord God, gusto namin, Lord God, na ma-encounter ka at marinig yung gentle whisper mo. You wanna go to your presence, rest in your presence, get up, Lord God, and see, makita namin kung gaano kaganda ang buhay at kung gaano kaganda yung future na hinanda mo para sa amin. Lord, thank you because now depression is gone. And now salvation is here. Sundan mo ko sa panalangin. Sabihin mo, Lord, tanggalin mo po yung depression sa puso ko, sa isip ko, sa buhay ko. And starting today, I accept you as my Lord and Savior. Ikaw na po ang magmaneho ng buhay ko. I repent of all my sins. And starting today, God, I make you the Lord of my life. Depression, bye-bye. Salvation, hello. We thank you, we love you, we praise you. In Jesus' name, amen and amen. If you need someone
no, please do connect with your teachers, no, and kami mga puso coaches ninyo, we are more than willing to help you sa season na ito. If you feel and if you need help, please stay connected and be connected with us. God bless you.